Tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ng naghihirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuri mga hirang, masayang nagdiriwang. Magalang tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa paninindigan para sa pananampalataya sa iyo ng obispong si San Estanislao, siya'y pinaslang sa tabak ng umuusig sa kaaway. Ipagkaloob mong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyong panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayoy sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagnitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang ililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, ay maituturing
na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Gandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang martir, si San Estanislao, isang obispo at martir mula sa Poland. Siya ang unang obispong galing sa bansang iyon. Mas kilala ang bansang iyon bilang tinubuang bayan ni San Juan Pablo Ikalawa, isang Santo Papa na malapit sa ating puso, ang Santo Papa na siyang nagdeklara ng ating simbahan bilang isang Basilica Minor
at 2 beses na dumalaw sa ating bansa. Siya rin ang nagtanghal kay San Lorenzo Ruiz bilang unang Pilipinong santo. At si San Estanislao ay isang martir sapagkat ipinagtanggol niya ang pananampalataya, ang karapatan ng mga tao, kahit na ibig sabihin nito ay makatunggali niya ang hari ng kanilang bansa. Kaya nga't nang hindi nagustuhan ng hari ang kanyang mga pangaral, ang kanyang pagpapaalala, ang kanyang pagpapahalaga sa katwiran at katarungan, mismong yung hari ang pumatay sa kanya. Ngunit, isang kabalintunaan na hari ang nagpapatay sa kanya, di kalaunan yung haring iyon ay pinaalis ng mga tao sapagkat palalo at masama ang kanyang pamamalakad at pamumuhay. At mula noon hanggang ngayon, kapag may pinuno dun sa Poland, mula nung hari na ngayon ay ang mga punong ministro, kapag sumusumpa ang mga pinuno, ang isa sa una nilang ginagawa, lumuluhod sila doon sa katedral ng Krakow sa harapan ng libingan ni San Estanislao. Yung dating mga pinuno na umusig sa kanya, hanggang ngayon, ang lahat ng mga pinuno sa kanilang pagsumpa sa Diyos, lumuluhod din sa harapan ng libingan ni San Estanislao. Sapagkat ipinapaalala, anuman ang mangyari, mananaig, magtatagumpay ang kalooban ng Diyos, ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. Ito sana mga kapatid ang wag natin makaligtaan. Sa unang pagbasa, narinig natin uli si San Pedro. Hinarap niya kasama ng mga apostol ang mga saserdote na nais patahimikin sila. Tandaan po natin, ito'y ilang linggo lamang matapos ipapatay si Jesus Nazareno. Kaya sariwa pa sa alaala ng mga tao ang pagkaduwag ng mga apostol. Ang animoy pagkatalo ni Jesus Nazareno. Pero dahil nasaksihan ng mga apostol ang muling pagkabuhay, walang makapipigil sa kanila kahit na binantaan sila. At alam nila, hindi mangingimi ang mga saserdote sapagkat nagawa na nila yun kay Jesus. Kaya kayang-kaya din nilang ipapatay ang mga apostol. Pero hindi natakot ang mga apostol. Kaya nga sabi nila, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ganito rin ang umiral kay San Estanislao at sa marami pang mga martir, sa marami pang mga santo. At ganito rin dapat umiral sa bawat Kristiyano. Sa mga nagsasabing, deboto kami ni Jesus Nazareno, mananampalataya kami ng simbahang Katolika, binyagan kami ng mga Kristiyano. Sapagkat ipinapaalala din ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, tinatapos na ang pag-usap ni Jesus kay Nicodemo. Natandaan natin si Nicodemo, isang Pariseo, nagsasaliksik. Bagamat nung una, kampi siya sa mga saserdote,
habang tumatagal, nakukumbinsi siya na si Jesus Nazareno ang tunay na sugo ng Diyos, na ang sinasabi ni Jesus ay ang katotohanan at pawang kabutihan. Kaya nga't nung una, siya'y nagkukubli. Nahihiya pa siyang sumunod kay Jesus. Ngunit di kalaunan, nung inuusig na si Jesus, isa si Nicodemo sa tumindig at sinabing, baka naman tama ang taong ito. Baka naman mabuti talaga yung kanyang ipinangangaral, kaya pinagbintangan siya ng mga saserdote. Kumakampi ka na yata dyan. Pero hindi natinag si Nicodemo. Yun daw ang tunay na Kristiyano. Hindi natitinag. Hindi natatakot sa sinasabi ng iba. Hindi sumusunod sa tao, kundi sa Diyos. Kaya nga't nung namatay si Jesus, nung siya'y ililibing na, ang isa sa mga naglakas loob, pumunta kay Pilato para hingi ng katawan ni Jesus para ilibing. Kasama ni Jose ng Arimatea ay si Nicodemo. Kaya nga, para sa simbahan, si Nicodemo ay isa ring santo sapagkat nanindigan siya. Sapagkat ang tunay na naniniwala, sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ay pinagkakalooban ng Espiritu Santo. Ipinapahayag ang katapatan ng Diyos. At kapag naniniwala tayong tapat ang Diyos, hindi rin may iwasan maging tapat ang tao. Ang taong naniniwala na tapat ang Diyos, nagiging tapat din siya sa kanyang pamumuhay. Natural po yun, di ba? Kasi kung nag-aalinlangan ka na tapat ang Diyos, naturalmente, ikaw din, magdududa ka na. Kasi matatakot ka. Baka hindi ka manaig sa huli. Baka iwanan ka ng Diyos. Baka matalo ka. Kaya tuloy yung iba, sa halip na tumaya sa Diyos, sa iba tumataya. Kaya nga't ang mga martir, katulad ni San Estanislao, ang mga apostol, na natiling tapat. Bakit? Dahil sa puso nila, sa pagliliwanag ng Espiritu Santo, tapat ang Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung patuloy nating ipagdasal habang patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay. Tuwing nakikita natin si Jesus Nazareno, sana marinig natin sa Kanya, tapat ako sa inyo. Anuman ang mangyari, wag na wag niyong kalilimutan, tapat ako sa inyo. Sapagkat kapag ito ang laging nasa puso natin, hindi tayo susuko, hindi tayo babaliktad, hindi tayo padadala sa tukso, hindi tayo susunod sa tao lamang. Mananatili tayong nakakapit sa Kanya, sapagkat alam natin, anuman ang mangyari, tapat si Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa Kanyang mga aral. Ang ating tugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Panginoon,
ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Estanislao, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Estanislao ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong
kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, San Juan Bautista, San Estanislao, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesucristong muling nabuhay, ang tapat at matagumpay nating Diyos. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos, iniibig, iniibig kita. Hindi dahil lamang sa aking pag-asa na aking makamtan ang langit kong pita at di rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta, ay apoy ang aking kakamting parusa. O Jesus, narito ang dahilang tunay ng aking pag-ibig na lubhang dalisay. Dahil sa sala ko, buhay mo ay inalay sa krus ng mahapdit, dustang pagkamatay. Tiniis mo'y pako, sibat at paghalay, pawis, kirot sakit na walang kapantay. Tunay na marapat na kita'y mahalin, O Jesus na lubhang nagmamahal sa akin. Di dahil sa langit naking mithiin, o takot sa apoy na lubhang malagim. Di dahil sa gawad na nais kong kamtin,
Hindi dahil dito kita iibigin, paanong ako ay iniibig mo, gayon din ang aking pag-ibig sa iyo. Ang tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkat hari ka at tunay na Diyos ko. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang, ay humihiling na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal, sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa patuloy na pagpapaayos at paglinis ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na naniniwala na tapat ang Diyos ay hindi susunod sa tao lamang. Bagkus, lagi niyang pangahawakan ang kabutihan at tagumpay ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang katapatan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno,